daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maligaya, maganda at mapagpalang araw sa lahat na patuloy po na tumututok at sumusubaybay ng programa Ang Daan sa Kaligtasan. Sa pagkakataon pong ito ay tayo muli ay mag-aaral ng isa namang tema na kung saan magpapakita sa atin ng tunay na kalalagayan ng ating iglesia. Ano po? At ang ating pong pag-aaral ngayon ay hango sa kasaysayan mismo ng Israelitas nung sila po ay nasa border na ng Kanaan. Sapagkat ito ay may parallel sa ating kapanahunan na kung saan tayo din ngayon. Ang sabi ng ating batotoo ay nasa border na ng Heavenly Canaan. Subalit bago po tayo magpatuloy ay atin munang hingin muli ang patnubay ng ating Panginoon. Ama naming banal, sa pagkakataon pong ito, kayo po ay humingi ng tulong, ng gabay, katalinuhan, pangunawa, bukas na isipan at puso. At conviction na kami po ay matuto at maliwanagan, makita namin ang aming tunay na kalalagayan at kami po ay tumayo sa tamang panig at sana'y masumpungan kami sa panig nyo. Pagpalain po ang aming pag-aaral sa oras na ito. Maraming salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ating titingnan ang kasaysayan ng Israel nung sila po ay nasa border ng Kanaan, na kung saan ito ay may kahalintulad na pangyayari sa ating kapanahunan. At titingnan natin ang mga bagay-bagay na kanilang ginawa, ang apostasiya, ang pagtalikod sa Panginoon. At titingnan din natin ang ating kalalagayan ngayon na kahalintulad ng pagtalikod nila noon. Hindi po ito, sabi ko nga, hindi ito paninira ng ating iglesia, sapagkat mahal ko ang ating iglesia. Subalit ito ay indirect protest sa kanilang ginagawa. At kung sila man ay nandoon, sana'y makita nila ito at maakay sila pabalik sa ating Panginoon. Ang sabi po ng 1 Corinthians 10:6 and 11, "Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lasted." Ito po ang sabi ng kasulatan. "Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." Sabi, lahat ng bagay na sinulat ay para halimbawa natin na hindi natin gayahin ang kanilang mga lakad. At ito ay magsilbing hatol sa atin, lalo tigit sa atin nang sabi diyan, upon whom the ends of the world are come. Kung saan dumating sa atin ang huling kapanahunan. Tingnan natin sa ating kapanahunan ang mga kamalian nila na hindi na natin maulit. Yung butas na kanilang kanahulugan ay makita natin upang hindi tayo mahulog sa kaparehong butas. Ang sabi ng Ecclesiastes 1:9, "The things that had been, it is that which shall be." Ang mga bagay na nangyari, ang mga bagay na mangyayari. And that which is done, is that which shall be done. At ang mga nagawa, ay siyang ginagawa. And there is no new things under the sun. Sapagkat walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, yun nga sinasabi natin madalas, that history repeat itself. Ang mga nakalipas ay mangyayari muli. Ang mga nangyari na ay nangyayari ngayon. Sapagkat walang bago sa ilalim ng langit, mga kaibigan, mga kapatid. So tingnan natin ang tala ng patriarchs and prophets tungkol sa apostasy ng Israel noong kanilang kapanahunan. Ang sabi diyan, "With joyful hearts and renewed faith in God, the victorious armies of Israel had returned from Bashan. They had already gained possession of a valuable territory, and they were confident of the immediate conquest of Canaan. Only the river Jordan lay between them and the promised land." Ilog na lang ang pagitan. Just across the river was a rich plain covered with venture watered with streams
from copious fountains and shaded by luxurious palm trees. On the western border of the plain rose the towers and palaces of Jericho, so embosomed in the palm tree groves that it was called the city of palm trees. So, nakita nila ang kagandahan nito. On the eastern side of the Jordan, between the river and the high table in which they had been traversing, was also a plain several miles in width and extending some distance along the river. This sheltered valley had the climate of the tropics. Here flourished at Shittim, or acacia, giving to the plain the name Vale of Shittim. It was here that Israelites encamped, and in the acacia groves by the riverside, they found an agreeable retreat. So, nakita na nung sila ay papasok na sa Kanaan, ilog na lang ang pagitan. Mayroong magandang mga lugar doon sa kabilaan. At nakasumpong sila sa ilalim siguro ng acacia, na magandang pagkampuhan at doon sila nagkampo. Ang sabi sa patuloy, but amid these attractive surroundings, they were to encounter the evil and deadly than mighty host of armed men or the wild beast of the wilderness. Subalit sa kabila ng kagandahang ito, ay makakatagpo nila ang kasamaan. Ano po? Kasamaan na mas masama pa, mas matindi pa sa mga nakalaban nilang armadong tao at mga ligaw na mga hayop. The country so rich in natural advantages had been defiled by the inhabitants. In the public worship of Baal, the leading deity, the most degrading and iniquitous sins were constantly enacted. On every side were places noted for idolatry and licentiousness, the very names being suggestive of the vileness and corruption of the people. So ang sabi, dito sa kabila nito, po, sa kabila ng mayamang bintahin ng lugar, sila ay na-defile, na-contaminate ng pagsamba sa Diyos-Diyusan na si Baal. Sapagkat ito ang kilala doon na idolatry. Po? The surroundings exerted a polluting influence upon the Israelites. Their minds became familiar with the vile thoughts constantly suggested. Their life of ease in action produced its demoralizing effect. And almost unconsciously to themselves, they were departing from God and coming into a condition where they would fall an easy prey to the temptation. Sa kanilang pagre-relax, sa kanilang pagiging Laodicea, hindi nila inaasahan na magapi sila ng kaaway na anupat umakay sa kanila sa pagbagsak ng kanilang moralidad at espiritualidad. At ito ang nangyari sa kanila mismo noong sila ay papasok na sana sa lupang pangako. Subalit sa kabila ng pag-aasam nila doon, sila pa ay nahulog sa pagkakasala sapagkat sa kontaminasyon ng mga nakapalibot sa kanila na kanilang i-invite sa papasok. Ang sabi diyan, during the time of their encampment beside Jordan, Moses was preparing for the occupation of Canaan. Sabi, sa kanilang pagkampo doon sa ilalim ng mga acacia tree, no? Naghanda na si Moses para okupahin nila ang Kanaan. In this work, the great leader was fully employed. But to the people, this time of suspense and expectation was most trying, and before many weeks had elapsed, their history was marred by the most frightful departure from virtue and integrity. Habang abala si Moses sa kanyang pagpaplano, sa paghahanda upang pasukin nila ang Kanaan, ang sabi dito, ang bayan ng Diyos, ang kanilang kasaysayan ay nadungisan ng katakot-takot na pag-iwan, pagtalikod sa katotohanan at sa ating Panginoon. Ang sabi diyan, as we approach the close of time, as the people of God stand upon the borders of the heavenly Canaan, tayo po ito ngayon. Satan will, as of old, redouble his effort to prevent them from entering the goodly land. Si Satanas ay dudublihin niya ang kanyang pagsisikap upang ang bayan ng Diyos ngayon ay hindi makapasok doon sa Kanaan. Dadayain niya, sisirain niya, aakayin niya katulad ng sinaunang Israelitas sa maraming kaparaanan upang hindi tayo makapasok doon sa Kanaan. At ito ang bantay natin mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi diyan, he lays his snares for every soul. It is not the ignorant and uncultured merely that need to be guarded.
He will prepare His temptation for those in the highest position in the most holy office. Sino ang kanyang punteriya na panguna? Nakita natin mga kaibigan. Ang sabi ng iba totoo, ang prospect ng kaaway ay nasa headquarter natin. Ang sabi dito, kanyang ihahanda ang kanyang tukso, ang kanyang patibong sa kanila na nasa taas na posisyon. To our leaders in the most holy offices. If He can lead them to pollute their souls, He can through them destroy many. Sapagkat kung makukuha ni Satanas ang ating mga leader, marami ang susunod at makukuha niya. At ito ang dapat nating bantayan. Sapagkat ito ay nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan. And He employs the same agents now as He employed 3,000 years ago by worldly friendship. Ano po? Ito yung pinag-aaralan natin noong nakaraan. Yung ecumenism. Ano po? Worldly friendship. Pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Na binigyan ng definition ni Elder Ted Wilson, the difference between befriending the world leaders, the leaders of other churches, and ecumenism. Ano po? But the sad thing is that the same things happen inside the church. By the charms of beauty, by pleasure-seeking, mirth, feasting of the wine cup, he tempts to the violation of the seventh commandment. It was by associating with idolaters and joining in their festivities. Ano daw po? Yung pakikipagsangkot natin sa mga nagsasamba sa Diyos-Diyusan, yung ecumenism na tinatawag natin, na kinasangkutan ng ating mga leader katulad ng pinag-aralan natin. Sabi dito, that the Hebrews were led to transgress God's law and bring His judgment upon the nation. Ito ang kinahulugan nila noon. At tayo ay nahuhulog din ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Walang pagsala. Hindi natin maitatanggi. At titingin pa natin ngayon ang iba pang mga bagay na kinahulugan natin sa ibang larangan na nagpapatunay that we are also like the old Israelites, that we are in apostasy while we are at the border of the heavenly Canaan. Ito po ang gusto nating makita sa oras na ito. Na tayo ay may pagtalikod at kailangan natin bumalik sa ating Panginoon. At walang pagsansala na tayo ay tatanggapin niya, mga kaibigan, mga kapatid. Only we need is to repent, confess our sins, at pumunta tayo sa ating Panginoon. So now, it is by leading the followers of Christ to associate with the ungodly and unite in their amusement that Satan is most successful in alluring them into sin. Yung pakikipaghalubilo natin. Ano po? Yung sinasabi nila na healthy dialogue. Healthy dialogue. Ano po? Yung pakikihalubilo natin na sinasabi natin na Kristiyano din naman sila. Ito ang nakakalungkot, mga kapatid, sapagkat ito ang nagdala sa atin, sa marami sa atin, sa pagkabagsak natin sa kasalanan. Ano ang mga hakbang na nangyari sa kanila at sila ay tumalikod sa Panginoon? Narito ang ilan. Ang sabi ng Numbers 25:1-3, and Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. Nakipaggalunya sila. Ano po? Nakipaggalunya sila. Nangalunya sila with the daughters of Moab, these Moabites, the women. If we will take it into spiritual things, mga kaibigan, ang babae ay kumakatawan sa simbahan. At ano ang ginawa natin? We began to commit whoredom with these daughters of Babylon. Ano po? Ang sabi ng Revelation, Babylon has her daughters. These Protestant churches, these apostate churches are the daughters of Babylon. Ang mahirap na kipaggalo tayo sa kanila. Because of ecumenism. At ito rin ang nagbabagsak sa kanila. Pangalawa, and they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat and bow down to their gods. Pinapasok nila itong mga Moabites, mga leaders, dala-dala ang kanilang mga Diyos-Diyosan, at pati ang bayan ng Diyos ay sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kumusta ang nangyari, mga kaibigan, sa Andrews University, sa Walla Walla College, at sa maraming simbahan, mga kaibigan? Na nag-invite tayo ng mga Jesuits, ng mga priests, ng mga idolaters, at pinapasok natin at sinamba natin ang kanilang mga Diyos-Diyusan. And Israel joined himself unto Baal Peor,
and the anger of the Lord was kindled against Israel. Sexual immorality with Moabites, sacrifice to their gods and idols, they ate and bowed to them, joined in their worship. Ito ang kasalanan nila. At gusto kong tandaan natin ito, mga kaibigan. Gusto kong tandaan niyo po ang tatlong ito at titingnan natin ang kaparehas na bagay na nangyayari sa loob ng iglesia natin ngayon. Hindi ito panirira, but ito ay magpapakita sa atin ng tunay na kalalagayan upang tayo ay makapagpasya mismo sa ating sarili kung ano ang gagawin natin at saan tayo papanig. Sa mga tao ba na nagtatalikod sa atin o tayo ay mananatili sa ilalim ng kapangyarihan, katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon? Una, the sexual immorality, sacrificing in idolatry and joining in their worship. It was the object of these women and their association with the Hebrews to seduce them into transgression. Intention ng mga babaeng ito na sila ay akayin sa paglabag. Itong mga iglesyang ito, mga simbahang ito na ating inaaniban, their intention is to lead us into transgression. To draw their attention to heathen rites and customs to lead them in idolatry. No? Kung kaya, sabi ni Ted Wilson, we will give up some our doctrines, they will give up other doctrines, that we will find a common ground. At nakita natin yan sa maraming pagkakataon, mga kaibigan. Opo? Women's ordination. Giving up great controversy. Celebrating some festivities. These motives were studiously concealed under the garb of friendship. Yung motibo ay itinago nila doon sa pagkikipagkaibigan lang. At ito ang ginagawa natin. Befriending these other religions, beloved. Nagkikipagkaibigan tayo. Subalit yung intention ay natatago so that they were not suspected even by the guardians of the people. Sinong guardians? Our leaders. It was not suspected at nakita natin nasa loob na sila. Since we are the spiritual Israelites, let's take this spiritually. Who are the Moabites? These are the pagan Gentiles, enemy of God's people. Ito yung mga iglesia, the apostate Protestant, na ang sabi, kaaway ito ng Panginoon. Subalit ang Diyos ay may mga tao doon na dapat nating tawagin palabas at umanib sa atin. Literally, Moab, son of Lot to his daughter. Son of fornication, daughter of fornication ito. Sapagkat ang Moabites ay galing sa lahi ni Lot na inanakan niya ang kanyang anak na babae. Kaya pakikipag-nalo-kalon niya is Babylonian fornication, mga kaibigan. At titingnan natin ang ilan dito sa mga nangyayaring ito. Sabi ng CBN News, we're more powerful when we stand together. Evangelical leaders launch bold initiative to bring unity to the church. Ano? Mas malakas anya tayo kung tayo ay nagkakaisa. Ito ang panawagan ng evangelicals. The Global Christian Forum is a unique gathering of global Christian churches and organizations bringing together all the major streams of world Christianity. Pag sa sasama-sama ng mga pangunahing relihiyon ng kakristyanuhan. Ano po? Sabi dyan, the GCF is an open space where all Christians can meet to nurture unity by fostering mutual respect and understanding as well as by addressing together common challenges. There is also a time when the historic ecumenical movement is looking for creative ways forward. The GCF provides space for exploration of expression of Christianity, unity previously unavailable due to limited contact of past wounds. The GCF does not seek to replace that which has been achieved to the careful and prayerful work of the churches in dialogue and common theological discernment. At dito sa pagsasama-samang ito ang nangyari. Dr. Ganon Diop, Director of Public Affairs, siya ang chairman dito who is a Seventh-day Adventist. Ano ang sabi kanina? Satan will prepare his temptation for those in the highest position in the most holy office. Sa paanong paraan? By worldly friendship. Yun ang GCF. Ano po? Yun ang purpose ng GCF, di ba? Global Christian Forum. But by befriending them, Satan is employing his device. Ano po? Satan is employing his device. Pope Francis has extended his greeting to participate on the third global gathering of the Global Christian Forum. Sino ang
kasama dito? Ang sabi kanina, the Moabites are the enemies of God. These Moabite women are seducing us, concealing the intention under friendship. Under friendship. United Nations and World Council of Churches consultation issues communique on sustainable peace in Burundi. World Council of Churches. Sabi natin, hindi tayo kasama sa miyembro ng World Council of Churches. Representative from the Roman Catholic Church, National Council of Churches of Burundi, Councils of Union Christian Churches, Islamic Community of Burundi, Confederation of Church and Revival of Burundi, and Seventh-day Adventist Church attended the consultation. Pero mariing iginigiit ng ating mga leader that we are not a member of this World Councils of Churches. Sabi dyan, the joint working group between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches held a plenary meeting near Bari, Italy from May 5 to 11, 2003. The representative from the Catholic Church reported on a wide scope of bilateral relation and dialogues between the Catholic Church, Orthodox, Anglican, Lutheran, Methodist, Reformed, Mennonite, Pentecostal, and Christian Church, as well as the Seventh-day Adventist Church. This is a spiritual fornication with spiritual Moabites. Hindi po ba mga kaibigan, mga kapatid? This morning before the general audience, ito po ay galing na summary bulletin. The Pope to the Christian world communes, delegates, ecumenism, and prayer journeying in blood. Panawagan ng Santo Papa. Sabi yan, this morning before the general audience and in the room adjacent to the pole, the 6th hall, the Pope received in audience the participants in the Conference of Secretaries of Christian World Communions and the International Ecumenical Association that meets annually in October each year in different country. At yan po ang mga kasama. Ecumenical Consultative Council, Ecumenical Patriarchs, and General Conference of Seventh-day Adventists. Nakita natin? Ano ang sabi kanina? It was by associating with idolaters and joining in their festivities that the Hebrews were led to transgress God's laws and bring His judgment upon the nation. Pakikipaghalubilo, pakikipagkaibigan. Nakikita natin mga kaibigan, mga kapatid. At ang sabi doon, they will join in their worship. No? Ito ang ginawa ng Israelitas sa kanilang pagkahulog. Pagkakasala, pagtalikod sa Panginoon, doon mismo na kung saan sila ay papasok na sa Kanaan, sa dagang pangako, sa lupang pangako. Tayo ngayon ay papasok na sa makalangit na Kanaan. At nangyayari sa atin ang kanilang apostasiya because history will repeat itself. They will join in their worship. Nung nakaraan, pinakita ko na yan. Nakita niyo po si Ted Wilson. Sino ang kasama niya sa pagsamba? Yang mga taong yan na kaaway ng Panginoon. Kaaway ng katotohanan. Mga mananamba sa Diyos-Diyusan. At ang sabi doon, they will eat with them. Nakita niyo po yung may bilog na pula. They are at the table. They might not be eating literal food, but it is spiritual menu. Yes, they are. Catholics and Adventists praying for Christian unity. Yan po ay galing sa Frontiera. Second, ecumenical appointment as part of the day dedicated to Christian unity, this time to welcome the moment of prayer and fraternity within the week together in the Seventh-day Adventist Christian Church. And so after having participated the day before the liturgy of the Vesper of the Romanian Orthodox, some Catholics reached the hall of worship of the complex located in Piazza Angelucci, reference point of the Protestant confession of evangelicals, mold very widespread in Italy and for several decades present in Rete. At ang sabi sa patuloy, exploring challenges facing religious freedom, no? An expression was the focus of interfaith conference that drew more than 300 guests. SS Peter and Paul Jesuit Church. At kasama dyan mga kaibigan, sino? Catholic, Roman Catholic, Muslims, Sikhs, Antioch, Russian, Armenians, Orthodox, Jewish, and Seventh-day Adventist in Buddhist. Ano ang pagkahulugan ni Ted Wilson ng ecumenism? It is finding common ground by giving up some doctrines. Ano po yung headline sa taas? Putting faith in focus
and finding middle ground. Ano po? Finding middle ground. Ibig sabihin, giving up some of our doctrines, giving up some of your doctrines to find a middle ground, a common ground, at doon tayo magsama-sama. Ano pa ang ibang pangyayari? Seventh-day Adventist, Roman Catholic, and Evangelicals sign a historic ecumenical charter that affirms faith in one Holy Catholic Apostolic Church. At nakita niyo po yan? On Saturday, January 25th, 2020, a historical ecumenical charter was signed by Seventh-day Adventist, Roman Catholic, Orthodox, Anglican, Evangelicals, Methodist. The signing ceremony took place in the San Paolo Maggiore Roman Catholic Church in Bologna, Italy. Opo? We are in apostasy while being at the border of heavenly Canaan. Ano ang sabi ni Ellen White? The Signs of the Times, February 19, 1894. Protestants were once thus apart from this great church of apostasy. But they have approached more nearly to her. No? Noong una, itong mga protestante, sapagkat sila ay nagprotesta sa kamalian nitong iglesia na tumalikod, malayo ang agwat nila. Subalit ngayon, sila ay lumalapit na because of ecumenism. And are still in the path of reconciliation. At sila ay nagpapatuloy sa daan ng pakikipagkasundo. To the Church of Rome. Rome never changes. Her principles have not altered in the least. She has not lessened the bridge between herself and the Protestant. They have done all the advancing, but what does this argue for the Protestantism of this day? It is the rejection of the Bible truths which make men approach to infidelity. Hindi nagbabago ang Romano. Noon sila ganito, ganun pa rin sila ngayon. Sila pa rin ay kaaway. But ang sabi nga nung leader ng isang evangelicals, the protest is over. Let's go back to our mother, the Roman Catholic Church. Ano po? Because lumalapit muli, nakikipag-reconcile, at ang mahirap kasama ang Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ang sabi doon, those who would have conquered their enemies in battle will overcome by the wiles of heathen women. The people seemed to be infatuated. The rulers and the leading men were among the first to transgress. Ano po? Nung sila ay magapi, yung Israelitas ay magapi ng kaaway. Sino ang unang-unang tumalikod? Their leaders, mga kaibigan. The same way sa atin ngayon. It is our leaders who are the first to transgress, the rulers. And so many of the people were guilty that the apostasy became national. Naging national. Pangkalahatan na. Sapagkat yung leader, ganun ang ginagawa, marami iglesia ang sumunod. Ang sabi ni Ellen White, the apostasy is here. Subalit marami sa atin ang hindi pa rin naniniwala. Itinatanggi natin, no? Marami akong naririnig nang sabi nila, huwag mong sabihin na may apostasy sa atin sapagkat wala. Hindi ko alam kung hindi nakikita o nagbubulag-bulagan lamang. Because once we do not recognize our sin, there is no possibility for us to confess it and repent. So, there will be no forgiveness in that. But once we recognize that there is an apostasy inside us, there is always a time for us to repent and turn our back and move forward papunta uli sa ating Panginoon upang makasumpong ng pagpapatawad. Ang sabi dito, Israel joined himself unto Baal Peor. When Moses was aroused to perceive the evil, the plots of their enemies had been so successful that not only were the Israelites participating in the licentious worship at Mount Peor, but the heathen rites were coming to be observed in the camp of Israel. Ano? Hindi lang sila ang pumunta doon at sumamba kasama nila. Ano ang ginawa pa? Yung kanilang mga festivities and rites ay dinala papasok sa iglesia ng Israel. Ano ang nangyayari ngayon? Not even the coronavirus crisis can stop Adventists from engaging in ecumenism. Ang presidente ng Norwegian Union Conference of Seventh-day Adventists, kasama ang mga Roman Catholic, Orthodox, different denomination,
ay nagsign ng greetings ng Happy Easter. Ito yung mga festivities and rites nitong mga adulterous women at dinala natin sa loob mismo ng ating iglesia. Presidente ng New Zealand Conference, isa sa mga nagpirma ng pagbati ng Happy Easter sa lahat ng kanilang nasasakupan. Dinala sa loob natin ang festivities and rites of these Moabite women, of these idolatrous churches. Dinala natin sa ating loob. Ano pa? Galing ito ng Spectrum Magazine. Huntsville First Seventh-day Adventist Church offers Sunday service is starting this weekend, February 2015. Billed as a casual come-as-you-are the worship service, the 10 a.m. event aims to attract unchurched community members. First Church Senior Pastor De Blair Snell told all that the congregation communicated their intent to South Central Conference leadership, who allowed the service to proceed. We have communicated to the conference office because they wanted clarity on this. But once we communicated the purpose to them, they saw that it is not a big deal. Ano daw po? Nakipag-ugnayan na niya kami. Ang sabi nitong senior pastor, nitong Surge Church, na sila ay magsasamba ng linggo. Nang sabi niya, come as you are. Kahit ano ang damit mo, kahit ano ang itsura mo, pumasok ka lang. Pwede tayo magsamba ng linggo. At sila ay nagkipag-ugnayan sa konferensya at ang sabi niya, kapag kami ay nagkipag-ugnayan na, walang problema na sapagkat sa kanila, wala namang problema yon. Nakita niyo po, the rites of observing Sunday worship ay dinala natin sa loob mismo ng kampo ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. Several Seventh-day Adventist churches will be celebrating Lent in Ecumenism, sabi ng Advent Messenger, March 7, 2020. This year, Seventh-day Adventist churches in New York, Oregon, Maryland, and Maine will be celebrating Lent. Anong Lent? Lenten season. Different locations with Catholics and Evangelicals. Anong Lenten season? Mahal na araw. Ano po? Pastor Tony Ponterio from the Natural Bridge of Seventh-day Adventist Church in Natural Bridge, New York. Itong mga pastor na ito will be commemorating Lent through different interfaith dinners. No? Lenten season. Kailan tayo nag-celebrate yan mula noon? Ngayon lang. Because pagdila natin ng kanilang festivities, ang kanilang rites sa loob mismo ng ating iglesia. Ano ang ibig sabihin ng Lenten season at ng Easter? Ang sabi dyan, Easter is the same with Istar as evil. And the children of Israel, sabi ng Judges 2:11 and 13, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and they forsook the Lord and served Baal the Astaroth Easter. Anong ginawa nila? Tapos yung mga presidente ng ating konferensya ay nagpirma ng pagbati ng Happy Easter. Hindi ba yun pagtalikod sa ating Panginoon? At pagdala ng kanilang mga paganong pananampalataya sa loob ng ating iglesia? This Lenten season and Happy Easter? Mga kaibigan, mga kapatid, sana makita natin ang katotohanan ng mga bagay na ito. A bedlam of noise shocks the senses and perverts that which is conducted aright might be blessing. The powers of satanic agency blend with the din and noise to have a carnival. And this is termed the Holy Spirit's working. At this demonstration, demons in the form of men are present, working with all the ingenuity that Satan can employ to make the truth disgusting to sensible people, that the enemy was trying to arrange matters so that the camp meeting, which had been the means of bringing the truth of the third angel's message before multitudes, should lose their force and influence. Ang music ay isang pagpapala sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Subalit ang sabi diyan, sa kapangyarihan ni Satanas, ay hinahaluan niya ito ng ingay na parang carnival. Ano po? Demonstration ng demonyo sa pamamagitan ng mga tao para sirain ang pagsamba, sirain ang katotohanan ng pabalita ng tatlong anghel upang ang katotohanan ay mawalan ng epekto at kapangyarihan sa mga tao. Tingnan natin ito, mga kaibigan. Ang sabi ng Mind, Character and Personality, Volume 1, page 75, it was the traitors within the walls that overthrew
the strongholds of principle and betrayed Israel into the power of Satan. Ano po? Yung pagkanulo ng ating mga leader kay Satanas. Ang pagsuko ng prinsipyo natin ang nagkanulo sa atin sa kaaway. It is thus that Satan still seeks to compass the ruin of the soul. Ano po? Yung pagkakanulo ng mga traidor sa loob mismo ng bantayog ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating patotoo, we have far more to fear from within than from without. Because traitors are within the wall. We have far more to bear from within than from without. The hindrances to strength and success are far greater from the church itself and from the world. Sabi ng Region for Peace, in partnership with other concerned entities, especially the United Nations Sustainable Development Solution Network in the Vatican, Religion for Peace has taken the following steps: join together with other concerned organizations and government to form the Interfaith Rainforest Initiative, develop a global multi-religious faiths for Earth campaign in support for Paris Agreement on climate change, organized high-level multi-religious gathering and virus dimension on climate change, at nakisangkot ang Adventista. Ano itong climate change? Ano itong Paris Agreement? Pursuing Sunday observance. At tayo ay nakasangkot. Why? Because of the friendship of the Word. Sabi ng Patriarchs and Prophets, page 454, beguiled with music and dancing, and allured by the beauty of heathen vestals, they cast off their filthy to Jehovah. As they united in mirth and feasting, indulgence in wine beclouded their senses and broke down the barriers of self-control. Passion had full sway in having defiled their conscience by lewdness. They were persuaded to bow down to idols. They offered sacrifice upon heathen altars and participated in the most degrading rites. Ano ang nagdala sa kanila? Upang sila sumamba sa Diyos-Diyusan? Upang dalhin nila ang pagsamba ng Diyos-Diyusan sa loob mismo ng kanilang kampo? Sapagkat sila ay nadayaan ng musika at ng pagsayaw. Musika ng mga heathen, ng mga kaaway ng Panginoon. Musika at rites nila. Kung paano sila sumamba. Dinala sa loob at ito ang nag-guide sa kanila. This is the Purpose-Driven Church by Rick Warren. Ang sabi niya, you know, 500 years ago, the first Reformation with Luther and the Calvin was about beliefs. I think a new Reformation is going to be about behavior. The first Reformation was about creeds. I think this one will be about deeds. Sabi ni Rick Warren. Sabi niya, kung yung unang reformasyon ay patungkol sa paniniwala, ngayon naman, sa behavior tayo mag-focus. Nabanggit ko nung nakaraan, ito. Ang sabi niya, I think the first one was about what church believes. I think this one will about what the church does. The first Reformation actually split Christianity into dozens and then hundreds of different segments. I think this one actually going to bring them together. Sabi niya, yung naunang reformasyon, naghati-hati sa maraming Kristyanismo. At siguradong itong bagong reformasyon ay magdadala sa kanila pabalik sa pagkakaisa. Ang sabi ni Rick Warren, God loves all kinds of music because invented it all. Mahal ng Diyos ang anumang musika. Fast and slow, mabilis man, mabagal, loud and soft, old and new, maingay man, mahina, luma man, bago, mahal ito lahat ng Panginoon. You probably don't like it all, but God does. Marahil hindi mo ito gusto lahat, pero gusto ito ng Panginoon. Ibig sabihin, walang standard ang Panginoon pagdating sa music. If it is offered to God in spirit and truth, it is an act of worship. Basta, inalin natin sa Panginoon, yun ay pagsamba. Christians often disagree over the style of music used in worship, passionately defending their preferred style as the most biblical or God-honoring. Kanya-kanya tayo ng taste. Subalit ang sabi niya, but there is no biblical style. Walang style ng music pagdating sa Biblia. Lahat ng musika, pwede lang yan. There is no such thing as Christian music. There are only Christian lyrics.
It is the words that make a song sacred, not the tune. There are no spiritual tune. Sabi niya, ang lyrics lang ang nagpalabas sa musika para maging spiritual, hindi yung tono niya. Maingay man, malakas man, ito man ay jazz. Panoorin niyo po yung testimony tungkol dyan. Ano po? Ang sabi dito, Annual Council, General Conference, Executive Committee, the devotional message entitled The Witness of Truth, God's Misfits, was presented by Loni Milashenko, Speaker and Director, Voice of Prophecy. Ano itong si Loni Milashenko? Ano ang dinala niya? Sabi niya, God wants you to go out to your neighbors in your community and make a difference in your world. Gusto niya ng Diyos na lumabas ka sa iyong komunidad at magdala ng kabaguhan. He wants to work through you. You may say, I am just a secretary here. I am just an associate. I don't have any talents. I don't have any abilities. This reminds me of a wonderful book I bought, The Purpose-Driven Life by Rick Warren. Sabi niya, marahil ang iba sa atin nagsasabi na, ay, ako ay director lang naman dito o associate, wala naman akong talento. Pero sabi niya, naalala ko ang sulat ni Rick Warren sa kanya aklat na Purpose-Driven Church. At itong Purpose-Driven Church, Purpose-Driven Life, ay sinulat ni Rick Warren nang sabi kanina, walang pagkakaiba sa ating musika. At lahat ng musika ay gusto ng Panginoon. Ano po? Ibig sabihin, walang pinipili ang Panginoon. Kahit malakas, kahit rock. Okay lang ito. Okay lang ito. Ano po? Panoorin niyo po ang testimony ni Hudson Ferry. Hanapin niyo po sa YouTube, Hudson Ferry testimony. He is a Seventh-day Adventist musician. Kung paano sinira o tinukso siya ng kaaway sa isang larangan ng musika ng jazz. At sinasabihin niya na ito ay tama, pwede rin sa atin. Pakinggan niyo po. Itong aklat ni Rick Warren na Purpose-Driven Life at Purpose-Driven Church ay nandun sa Andrews University bookstore. Opo. Sapagkat, sa pag-iisip, nang sabi ko nga, ito ang kasalanan ng Israelites. What is it? Jeremiah. He did two evils. Leaving me, sabi ng Panginoon, who is the fountain of living waters, and digging up a broken cistern that holds no water. No? Sabi dito, si Rick Warren baka makatulong sa atin. Iniwanan ng Panginoon at kumuha tayo nitong broken cistern sa pagkakaroon na makatulong sa atin. Sabi dyan, the church growth and the equipping pastor. Paano equip ang mga pastor? Paano daw sila tulungan para ma-equip, para maging handa sa paglilingkod? Ito ang kasama sa kanilang subject. Choose one or two of these following books. Sabi sa mga pastors, basahin nyo. Ano ang isa dyan? Rick Warren, The Purpose-Driven Church. Yan ang advice nila. Pabasahin ang mga pastor para ma-equip sa isang aklat na sulat ng isang infidel. Na hindi walang paggalang sa otoridad at distinction ng ating Panginoon. Sabi diyan, there has come in our gatherings or convocation meetings a chief commonness and association not after the order of devout worshipper. Sabi ng patutuo ni Ellen White. Ellen White, 1888, Materials, page 645. Sa atin daw pagpupulong, sa ating convocation, sa ating pag-meeting, there is a chief commonness in association not after the order of devout worshipper, but of the festivals and idolatrous worship. Bakit? Because of music. Idolatry. God would have all these things pass away in Christ's manner of teaching brought in and the heavenly model be copied. Mayroong kababaan, uri ng pagsamba sa atin. Isa dyan dahil sa musika. Tingnan natin ang ilang video ito mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay kuha
sa ilang mga Adventist churches on how they worship and use music as they worship. Life in Queensland, Australia, also likes to sing about making a stand. Tingnan po natin ang iba pa nito. Also like lively contemporary Ito po ay sa Avondale College. Tingnan po natin kung paano sila sumamba. With drums. This is a cheap commonest, di po ba? conference offices in Ito po ay sa New Silver Hope Spring, Church. Maryland. Not only is the music loud and repetitive, but notice also that New the Hope people are Seventh-day Adventist dancing and Congregation. waving flags. Yan po ay ilan lamang sa mga Iglesia Adventista na mayroong kababaan ng pagsamba. Sapagkat ginagaya nila ang sanlibutan sa larangan ng pagsamba at paggamit ng musika. At hindi nagiging pagpapala sa atin. Yan lang po ay ilan. At marami pa niyan. Kung titingnan po natin ang realidad. Next. Tingnan niyo po yan. It is a Seventh-day Adventist church, yet it looks like a disco house. Ganyan po ba ang pagsamba natin dapat? The larger Seventh-day Adventist churches, they provide both a traditional and contemporary church service called Relive. Madidefine ba natin yan na worship o concert?
Nakita niyo po? Ano ang sabi dyan? A chief commonest. Ang sabi ng Leviticus, while we are on the Day of Atonement, ang sabi ng Panginoon sa bayan ng Israelitas, gather for a holy convocation where you should afflict your souls, not to celebrate. But that is the kind of worship na dapat ba natin ngayon? Yan po ang dinala natin, pagdala natin sa loob natin ng rites and festivities of the heathen. Opo. By welcoming them, especially like that Rick Warren style, appreciated and entertained in embrace by Lubashenko and introduced in Andrews University, then look what had happened. By the rulers' apostasy, many were led as well. Ano po ang nangyari sa atin ngayon? Ito ba ang sabi ng nakaraan ng pag-aral? Ito ba ang mga tao na kumakatawan sa ating Panginoon? Ito ba ang mga tao na mga kapatid ng kanyang mga alagad? Ng mga pioneers ng Seventh-day Adventist? Ito ba ang mga tao na kapatid ni Shadrach, Meshach, Abednego? Nung sila ay utusan na mag-worship because of music, hindi sila nagpatinag? Ito ba ang mga kapatid ni Job? Ito ba ang mga kapatid ni Daniel? Mga kaibigan, mga kapatid, because of entertaining the rites and festivities of this heathen, look at how we worship in our churches. Are we not in apostasy? Nasa pagtalikod tayo, mga kapatid, habang tayo ay nasa border na ng makalangit na Kanaan. Ano ang ginagawa natin? Ano ang ginagawa natin? Ang sabi diyan, had the Israelites obeyed the Lord, had they kept His commandments, had they done what they knew was right, this terrible apostasy never happened. Kung sana, sabi diyan, ang Israelitas ay sumunod lamang sa Panginoon, na huwag kayong makikihalubilo sa mga taong yan, dahil kayo ay makukontaminate. Kung sila lamang ay sumunod sa kanyang kautusan, kung ginawa lamang nila ang alam nilang tama, ang pagtalikod ay hindi sana mangyayari sa kanila. Mga kaibigan, kaparehas natin. Kung atin lamang sinusunod ang ating Panginoon, nang sabi na, touch not the unclean things. Do not be unequally yoked to unbelievers. Hindi sana mangyayari ang pagtalikod na ito. Of course, they did not plan to go as far as they did. After all, they were just going to a party. Hindi natin inasahan marahil to. Kasi, ang focus natin, friendship lang naman. Ano po? Healthy dialogue lang naman. Ano ang nangyari sa atin sa question on doctrines? Maraming bagay, mga kaibigan, mga kapatid. In like manner, it's just as interfaith dialogue, just as sharing. Ito ang tingin natin. But look what had happened. The result. The followers of Christ are to separate themselves from sinners, choosing their society only when there is opportunity to do them good. No? Sabi dito, ang mga tagasunod ni Kristo ay kailangang humiwalay sa mga makasalanan. Piliin ang kanilang dapat kasalamuha. We cannot be too decided in shunning the company of those who exert an influence to draw us away from God. No? Kasi sinasabi natin, Kristiyano din sila. Sharing lang naman ito. Pero ang sabi dito, kailangan maging maingat tayo sa mga tao na hatakin tayo palayo sa ating Panginoon. While we pray, lead us not into temptation. We are to shun temptation so far as possible.
It was when the Israelites were in a condition of outward ease, no? And security that they were led into sin. Paano sila nahulog? Sa kanilang relaxation. Marami sa atin ang ganyan. Kaya nga tayo ay Laodicea. We are too confident. We are at relaxed. We are at ease, mga kaibigan. Akala natin, okay lang na maging Adventista. Okay lang na ganito. Basta, ang mahalaga, ang pangalan mo ay nakasulat sa church clerk. Okay lang. They failed to keep God ever before them. They neglected prayer and cherished spirit of self-confidence. Ease and self-indulgence left the citadel of the soul unguarded, and debasing thoughts found entrance. Hindi binantayan ang post ng ating mga isipan. Nagpabaya sa pag-worship, nagpabaya sa panalangin, abala sa trabaho. Tama nang sumimba sa Sabado ng umaga, bumala sa hapon mag-relax, magtrabaho sa Linggo hanggang Biyernes. Mga kaibigan, ganyan ang marami sa atin. But we are neglecting the most essential things in Christianity. Ang sabi ng Numbers 25:6-8, and behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianites. Sino po ito? Ito si Zimri, one of the leaders of the Israelites. Sabi dyan, in the sight of Moses, dinala niya ang babae sa kampo ng Israel. And in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. Habang yung iba ay nagdadalamhati because the apostasy, yung isa sa kanilang leader nagdala pa ng babae. Some of our leaders brought women, these spiritual Moabites inside us. The Jesuits, Kinnamon, Pergament, the psychologist, and many others. At ano ang nangyari? Sa 7, and when Pinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand. And he went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her belly. So the plagues was stayed from the children of Israel. Nakita ni Pinehas yung leader ng Israel na may daladalang babae. Sapagkat ayaw niyang makita ang pagtalikod na ito. Siya ay nagprotesta. Hindi siya nanahimik lamang. Hindi siya nagbulag-bulagan katulad ng maraming leader sa atin. Ano ang ginawa niya? Kumuha siya ng sibat. Sinundan ang tao. Sinibat. Tagos ang dalawa upang hindi manatili ang salot sa kampo ng Israel. Mga kaibigan, mga kapatid, sa panahong ito, kailangan ng ating iglesia na katulad ni Pinehas, na hindi magbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Hindi magbibingi-bingihan, hindi magre-relax, hindi papabayaan, hindi mananahimik sa mga pangyayaring ito, kundi tatayo at magpoprotesta ito at may gagawin siya. Sabi dito, hindi man natin kailangan patayin itong mga leader natin, but we have to expose them at hatulan natin na sana kung kalooban ng Panginoon na sa'y makabalik. It must be painful for the Israelites to kill their fellow Israelites, to expose them, but it is the only way. Masakit marahil kay Moses na makita niya ang kanyang leader na nagtalikod at yung isang miyembro ay pinatay. Subalit yun lamang ang tanging paraan upang mawala ang salot sa kanila. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi ko nga nung una, wala akong kagalakan sa bagay na ito. I have no pleasure in doing this. But this is my point, beloved. Masakit sa akin na sila ay tukuyin. Subalit kung ito ang tanging paraan
upang makita natin ang kamalian, upang tayo ay magapagsisi at magapagbago. I will do this in the name of God. Mga kaibigan, ilan sa atin ngayon ang katulad ni Pinihas, natatayo sa pundasyon ng katotohanan, magpoprotesta sa mga kamaliang ito. O tayo lang ay magbubulag-bulagan, mananahimik na lamang at walang gagawin. Marahil ang kasalanan nila ay karamay tayo. Ang sabi ng Numbers 25:11, Pinihas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, had turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy. Dahil sa katapangan ni Pinihas, dahil sa kanyang zealousness, ang sabi ng Panginoon, iniurong ko ang aking kagalitan sa bayan ng Israel. Hindi ko na sila gugunawin sapagkat may tao na tumayo ng matibay. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Panginoon ay nananawagan sa atin. Sino sa atin ang tatayo katulad ni Pinihas? O kaya, marami sa atin ang paulit-ulit kong sinasabi na takot maging katulad ni Emil Andresen. Katulad nila. Takot silang maging si Pinihas na tumayo sa pundasyon ng katotohanan. Kailangan ng bayan ng Diyos ngayon ng mga tao na may zealousness, katatagan, malakas na pananampalataya, at hindi matatakot na tukuyin ang kasalanan mismo sa bayan ng Israel sa bahay ni Jacob. Nasisigaw, papatunugin ang trompeta upang ang bayan ng Diyos ay magising, makapagbago at makabalik sa biyaya ng Panginoon. Sana sa pagkakataong ito, nagkaroon tayo ng malinaw na kaisipan. At sana nagkaroon tayo ng pagpapasya that we will be like Pinihas, who will stand for the right to the heavens wall. Ama naming banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Sa muli po, maraming salamat na minsan pang pinatunayan niyo sa amin ang iyong kabutihan, na hindi mo kayo pinapabayaan o Diyos na mawalay sa inyo. Kundi, iniyahan ko sa amin ang pagkakamali upang kami ay makapagsisi, makapagbago at bumalik sa inyo, Panginoon. Tulungan kami na maging si Pinihas, na magkaroon ng lakas ng loob ng tapang upang aming itaas ang katotohanan. Aming tulungan ang mga kapatid namin na nasa pagtalikod. Dahil ang ilan sa kanila ay aming mga leader. Pagpalain sila, Panginoon. Tulungan sila na makita nila din mismo ang kanilang kalalagayan upang sila ay makapagbalik loob sa inyo. Pagpalain po ang inyong bayan. Kami po ay nasa border na ng makalangit na Kanaan. Subalit kami ay nasa pagtalikod ngayon. Tulungan kami na makabalik, O Diyos. Makabalik sa iyo upang kami ay magkaroon ng pagkakataon at pribilehiyo na makapasok dyan sa iyong kaharian. Pagpalain po kami, O Diyos. Maraming salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Sa muli po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtutok at patuloy po tayong mag-aral upang tayo ay patuloy na lumakad sa tunay na daan patungo sa kaligtasan. Maraming salamat muli sa ating kasama, si Brother Jared, at maraming salamat sa patuloy na pagtutok. Sana ay patuloy niyo pong suportahan. Tayo po ay patapos na sa ating unang series at sa pagpasok ng bagong taon, tayo ay papasok sa pangalawang series natin. At sana tayo muli ay patuloy na magsama-sama. Maraming salamat po at ang pagkapala nawa ng langit ay sumaating muli.